Ako si Kevin Montemayor, 20 taong gulang, may hitsura, matalino, at kung paniniwalaan ang sinasabi ng mga tao sa paligid ko, tila nasa akin na ang lahat. Anak ako ng isang bilyonaryo, isang pangalan na kinikilala hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Marami ang naiinggit, humahanga, at nangangarap na magkapalit kami ng buhay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang tanong ko palagi ay, talaga bang nasa akin ang lahat? Lumaki ako sa isang buhay na tila iniscript para maging perpekto. Bata pa lang ako, may sports cars na sa garahe namin na hindi ko pa alam noon kung paano patakbuhin. Tuwing bakasyon, ang aming pamilya ay lilipad patungo sa mga lugar na pangarap lang ng karamihan. Mga isla sa Maldives, villa sa Tuscany, o penthouse suite sa New York City. Mula sa labas, siguro iniisip mo, sarap naman ng buhay niya. Ngunit sa totoo lang para bang lahat ng ito ay mga bagay lang. Ang dami, pero ang bigat. Hindi ko maalala ang panahon na tunay akong naging masaya sa marangyang buhay na ito. Lagi akong nasa piling ng mga yaya, tutors at bodyguards. Ngunit hindi ko halos maalala ang presensya ng aking ama. Siya ay laging nasa mga boardroom meetings, nasa likod ng laptop o nasa eroplano patungo sa susunod niyang negosyo. Sa totoo lang, mas malapit pa yata ako sa aming family driver kaysa sa kanya. Kung tutuusin, hindi naman niya kasalanan. Siya ay abala sa pagpapatakbo ng imperyo na itinayo niya mula sa simula. Pero para sa akin, lagi kong nararamdaman ang lamat sa pagitan naming mag-ama. Sa bawat araw na dumadaan, nararamdaman ko ang bigat ng pangalan na dala ko. Bilang Montemayor, ako ang susunod na magmamana ng aming negosyo. Sa mata ng iba, para bang napakalinaw ng aking landas. Nakaplano na ang bawat hakbang, mag-aaral sa Ivy League, papasok sa negosyo ng pamilya, at susundan ng yapak ng aking ama. Pero alam mo, hindi ko alam kung ito ba talaga ang gusto ko. Para bang may tinig sa loob ko na humihingi ng kalayaan, ng sariling daan, ng buhay na hindi nakatali sa salitang Montemayor. Sa kabila ng lahat ng yaman na mayroon ako, parang laging may kulang. Nakapaligid sa akin ang mga kaibigan na laging tumatawa sa mga biro ko, laging umaayon sa mga sinasabi ko, at laging nandyan kapag handa akong maglabas ng pera. Pero sa likod ng kanilang mga ngiti, alam kong pera lang ang habol nila. Hindi ko nararamdaman ang tunay na koneksyon sa kanila. Sino ba ang talagang nagmamalasakit sa akin? Sino ang magmamahal sa akin nang hindi iniisip ang laman ng bank account ko? Kung minsan, iniisip ko kung paano kaya ang buhay ng mga ordinaryong tao. Ano kaya ang pakiramdam na magtrabaho para sa bawat sentimong kinikita? Ano kaya ang pakiramdam na ang mga tao sa paligid mo ay naroroon hindi dahil may makukuha sila, kundi dahil tunay silang nagmamalasakit? Sa gabi, habang nakahiga sa malambot kong kama, iniisip ko, kung ganito kayaman ang buhay ko, bakit pakiramdam ko'y parang hindi naman ito sa akin? Ngunit may mga bagay na hindi ko maipaliwanag, kahit sa sarili ko. Siguro kaya kong tiisin ang pressure ng pangalan ko, ang bigat ng responsibilidad, at ang kawalan ng malapit na pamilya. Pero sa likod ng lahat ng iyon, ang tanong na bumabagabag sa akin ay ito. Sa mundong puno ng kasinungalingan, totoo pa ba ang pag-ibig? Maraming beses ko nang tinanong ang sarili ko, pero hindi ko pa rin natatagpuan ang sagot. Ngunit sa kabila ng lahat ng tanong at pagkukulang, narito pa rin ako, naghahanap, umaasa, at patuloy na umaasam na balang araw, mahanap ko ang bagay na hindi mabibili ng kahit gaano kalaking kayamanan. Ito ang simula ng aking kwento. Isang kwento ng taong tila nasa kanya na ang lahat. Ngunit sa katotohanan, naghahanap pa rin ng sarili. Mula sa marangyang buhay na ito, haharapin ko ang mga bagay na hindi ko pa kailanman naranasan. Ang masaktan, ang magtiwala, ang masubok, at ang magmahal. Sabi nila, ang pera raw ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ngunit para sa akin, pera ang ugat ng kalungkutan. Nakakatawang pakinggan, hindi ba? Para bang napaka-ingrato ko. Nasa akin na ang lahat ng kayamanang pinapangarap ng iba, pero pakiramdam ko'y isa akong bilanggo ng sariling buhay. Ang mga kaibigan ko o ang mga taong nagmumukhang kaibigan ay laging nasa paligid ko. Laging may hangarin, laging may hinihingi. Gustong sumama sa mga gala kong puno ng karangyaan, ngunit bihirang magtanong kung kumusta na ako. Ang bawat tawag, bawat text at bawat ngiti ay may kapalit. Pera, koneksyon, o kahit simpleng pasikat lang sa social media. Sa una, akala ko ganito talaga ang buhay kapag sikat at mayaman ka.
Ngunit habang tumatagal, naramdaman kong nilulunod na ako ng kanilang pagkukunwari. Isa sa mga pinakamalapit kong kaibigan noon ay si Marco. Lumaki kami na magkasama. Noong bata pa kami, sabay naming sinasabi na balang araw, aakyat kami sa tuktok ng tagumpay. Ngunit iba na si Marco ngayon. Natuklasan ko na palihim siyang nakikipag-usap sa aking ama upang manghingi ng pera kapalit ng impormasyon tungkol sa mga ginagawa ko. Ang taong pinagkakatiwalaan ko, ang tinuturing kong parang kapatid ay nagkanulo sa akin. Ang sakit na dulot nito ay parang sugat na hindi madaling maghilom. Pilit kong inaalam kung paano niya nagawang ipagkanulo ang aming pagkakaibigan para lamang sa pera. Pero marahil ganoon talaga ang epekto ng yaman. Pinapakita nito ang tunay na ugali ng mga tao sa paligid mo. Sa panahong yon, lumayo ako sa social media. Pakiramdam ko kasi, isang malaking entablado lang ito kung saan sinusukat ng mga tao ang halaga ko. Base sa kung gaano karami ang kotse ko, kung gaano kamahal ang suot kong relo, at kung gaano kaganda ang view mula sa aking penthouse. Mas maraming likes, mas maraming tao ang nagiging interesado. Pero totoo ba ang interest na yon? O tulad din ito ng mga peking ngiti ng mga kaibigan ko? Minsan, napilit ako ng isang kaibigan na dumalo sa isang party. Ayoko sanang pumunta, pero napagod na akong magbigay ng dahilan. Sa gitna ng napakagandang ilaw at tunog ng musika, naramdaman ko ang parehong pakiramdam ng kawalan ng koneksyon. Naglakad ako palabas ng napakagarang venue para lang makalanghap ng sariwang hangin. Doon ko siya nakita, si Marisa. Siya ang uri ng babae na bihira akong makita. Walang magagarang alahas, walang mamahaling damit, pero may isang bagay sa kanya na agad kong napansin, ang kanyang simpleng ngiti. Siya ay magalang at tila hindi naiilang nakausapin ako kahit hindi niya alam kung sino ako. Wala siyang ideya na ang taong kausap niya ay may mansyon sa bawat sulok ng bansa. Nag-usap kami ng matagal. Hindi ko maipaliwanag pero kakaiba ang pakiramdam na may kausap akong hindi interesado sa kayamanan o koneksyon. Masayahin siya, parang laging may liwanag sa kanyang mga mata. Pinag-usapan namin ang mga bagay na simple, mga paboritong pagkain, mga lugar na gusto niyang puntahan, at ang buhay niya sa probinsya. Walang bahid ng panlilin lang si Marisa. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman kong parang isang normal na tao ulit ako. At sa sandaling iyon, ninais kong makilala siya ng mas mabuti. Marahil, si Marisa ang sagot sa tanong ko kung may tao pa bang magmamalasakit sa akin ng totoo. Ngunit alam kong hindi magiging madali. Sa mundo ko, bihira ang mga taong tulad niya. Alam kong hindi ko siya pwedeng hilahin sa magulong buhay na ito. Kaya nagsimula akong mag-isip ng paraan upang makita kung hanggang saan ang kanyang pagiging totoo. At doon, nagsimulang mabuo ang plano ko. Ang lihim na pagsusuri na magpapakita kung tunay ang kanyang pagkatao. Minsan, ang mga pinakamalalaking tanong ay nangangailangan ng pinakamalalaking hakbang para masagot. At sa pagkakataong ito, handa akong sumugal. Minsan iniisip ko, paano ba malalaman kung tunay ang damdamin ng isang tao? Sa mundong ginagalawan ko, napakahirap malaman kung sino ang totoo. Madalas, ang mga ngiti ng mga tao sa paligid ko ay nagkukubli ng kanilang mga motibo. Ang kwento ni Marisa ay nagbigay ng bagong pag-asa sa akin. Ngunit alam kong hindi ko siya maaaring lapitan bilang si Kevin Montemayor, ang bilyonaryong anak. Kung gusto kong malaman kung sino talaga siya, kailangan kong alisin ang lahat ng mga harang na dala ng aking pangalan. Isang araw nagpasya akong gawin ang hindi ko pa kailanman nagawa. Lumayo sa marangyang buhay ko at maging isang ordinaryong tao. Napag-isipan kong subukin ang mundo ni Marisa. Sa ganitong paraan malalaman ko kung ang kanyang kabutihan ay totoo o kung siya rin ba'y tulad ng iba. Nagpakilala ako bilang Ken, isang mahirap ngunit masipag na kargador sa palengke. Kinailangan kong mag-apply bilang part-time worker sa lugar na malapit sa tindahan ng bakery, kung saan minsan kong nasabi na nagtatrabaho siya. Ang prosesong iyon, bagamat bago para sa akin, ay nagbigay sa akin ng kakaibang pananaw. Hindi ko kailanman naisip na ang simpleng pagsusumikap upang makakuha ng trabaho ay isang laban na hinaharap ng maraming tao araw-araw. Sa unang araw ko bilang kargador, namasdan ko ang bigat ng trabahong yun. Ang pagbuhat ng mabibigat na kahon, ang init ng araw, at ang pawis na tumutulo sa aking likod. Hindi ko inakala na ganito kahirap kumita ng ilang daang piso sa isang araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may kakaibang kasiyahan akong naramdaman. Sa unang pagkakataon,
Naramdaman kong may halaga ang bawat pisong kinikita ko. Unti-unting napalapit ang loob ko kay Marisa. Siya'y simple at mapagkumbaba, ngunit napakalalim ng kanyang pananaw sa buhay. Hindi ko pa siya kailanman nakitang magreklamo sa hirap ng kanyang araw. Sa halip, lagi siyang may dalang ngiti at positibong enerhiya na tila nagbibigay liwanag sa kanyang paligid. Sa bawat araw na magkasama kami, lalong lumalim ang paghanga ko sa kanya. Naging malapit kami, ngunit hindi ko maalis ang pag-aalinlangan. Paano kung malaman niya ang tunay kong pagkatao? Ano kaya ang iisipin niya? Kaya't minabuti kong manatiling Ken, isang kargador na walang marangyang buhay, ngunit may hangaring maabot ang kanyang puso sa pinakasimpleng paraan. Hindi ko inakala na ang simpleng desisyon kong ito ay magdadala sa akin ng kakaibang kasiyahan. Sa tuwing nagkakasabay kami ni Marisa sa bakery, palihim akong natututo mula sa kanya. Hindi lang tungkol sa trabaho, kundi pati na rin sa halaga ng pagiging totoo sa sarili. Napansin ko na siya'y laging handang tumulong, kahit pa siya mismo ay may sariling laban na hinaharap. Sa panahong iyon, parang unti-unti kong natagpuan ang mga bagay na hindi ko nakita sa marangyang buhay ko. Ang kahalagahan ng pagsusumikap, ang kasiyahan sa simpleng bagay, at ang posibilidad na may tao talagang magmamalasakit sa akin nang walang hinihinging kapalit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi ko pwedeng itago ang lahat magpakailanman. Ang tanong ay hindi kung kailan niya malalaman, kundi kung paano niya tatanggapin ang katotohanan. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang bawat araw na kasama ko siya, kahit pa sa ilalim ng isang pagkukunwari. Sa bawat araw na dumarating, pakiramdam ko ay nagiging mas totoo ako, hindi bilang Kevin Montemayor, kundi bilang Ken, ang taong natututo kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Akala ko'y kaya kong paghandaan ang lahat sa plano kong ito, pero napagtanto ko, kahit anong talino o kayamanan ang meron ka, hindi ka magiging handa sa bigat ng realidad na hindi mo pa nararanasan. Bilang Ken, nagawa kong iwan ang marangyang buhay at pumasok sa mundo ni Marisa. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ko ang hirap ng simpleng pamumuhay. Isang araw, dumating ang hindi ko inaasahan. Wala akong sapat na pambayad para sa inuupahan kong maliit na kwarto. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa mundo ko dati, ang ganitong problema ay madaling malulutas ng tawag sa bank manager. Pero bilang Ken, wala akong ganoong opsyon. Natutunan kong ang pakiramdam ng kawalang magawa, ang bigat ng pag-aalala kung saan ako tutuloy sa susunod na gabi. Sa gitna ng aking pagkalito, laking gulat ko nang tumulong si Marisa. Nalaman niya ang aking problema dahil sa hindi sinasadyang pagkukwento ko. Sa kabila ng kanyang sariling mga hamon sa buhay, ginawa niya ang lahat upang matulungan ako. Nag-alok siya ng kaunting pera mula sa ipon niya. Hindi ko yun matanggap sa una. Pero sa simpleng paraan niya ng pagsabi, hindi pwedeng pabayaan ng kapwa. Naramdaman ko ang uri ng kabutihan na bihira akong makita. Si Marisa ay nagtatrabaho sa isang bakery. Sa mga araw na nagkakasabay kami, madalas siyang nagdadala ng pagkain, mga tinapay na siguro'y hindi nabenta, o mga maliit na piraso ng cake na naisip niyang masarap kong tikman. Hindi ito magarbo, pero may kakaibang init na dala ang bawat simpleng pagkain na iyon. Sa tuwing kumakain kami, parang hindi tinapay ang isinusubo ko, kundi piraso ng isang bagay na matagal ko nang hinahanap, pag-aalaga. Dahil dito, unti-unting naging mas malalim ang aming kwentuhan. Sa umpisa, iniwasan kong magbahagi ng personal na detalye tungkol sa tunay kong buhay. Pero habang tumatagal, natutunan kong magbukas. Sinabi ko sa kanya ang mga bagay na totoo, tulad ng takot ko sa mga taong lumalapit sa akin para sa kanilang pansariling interes. Sinabi niya sa akin na naiintindihan niya ang pakiramdam ng hindi makatiyak kung sino ang totoo. Habang nakikinig siya, naramdaman kong walang bahid ng paghuhusga ang bawat tingin niya. Hindi nagtagal, nagkaroon din ako ng koneksyon sa pamilya ni Marisa. Ang kanyang ina ay laging magiliw sa akin. Tinatanong kung kumain na ba ako o kung maayos ba ang aking trabaho. Ang bunso niyang kapatid, si Mia, ay laging masaya kapag kasama ako, lalo na kapag nagtutulungan kami sa bakery. Pero hindi lahat ay ganito kainit ang pagtanggap. Ang kanyang kuya, si Ramon, ay tila laging may duda. Hindi niya diretsahang sinasabi, pero nararamdaman kong pinagmamasdan niya ang bawat galaw ko. Siguro'y dahil protektado siya kay Marisa, o baka may nararamdaman siyang hindi ko maipaliwanag. Kahit papaano, naiintindihan ko siya. Kung ako rin ang nasa lugar niya, siguro'y mag-iingat din ako para sa mahal ko sa buhay.
Habang unti-unti akong nakakahanap ng bagong mundo sa piling ng pamilya ni Marisa, hindi ko alam na sa kabilang banda may nagmamasid pala sa akin. Si Marco, ang kaibigan kong minsang itinuring na kapatid, ay patuloy akong sinusundan. Siguro'y para ilantad ang pagkakakilanlan ko o para sirain ang tahimik na mundo na pilit kong binubuo. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa ang binabalak niya. Sa gitna ng lahat ng ito, isa lang ang sigurado ako. Sa piling ni Marisa, natagpuan ko ang tahimik na kasiyahan na matagal ko nang hinahanap. Pero kasabay nito, nararamdaman kong mas malapit na rin akong sumabak sa mas malaking pagsubok, ang pagtatapat ng buong katotohanan. At sa bawat araw na dumadaan, ang tanong ko sa sarili ay ito: handa ba akong masira ang lahat para lang malaman kung totoo ang lahat ng ito? Minsan, akala mo'y natagpuan mo na ang balanse sa buhay, pero bigla itong mababago ng isang hindi inaasahang pangyayari. Sa mga panahong lumalapit ako sa pamilya ni Marisa, mas naging malinaw sa akin kung gaano kahalaga sa kanila ang bakery na pinagtatrabahuhan niya. Hindi lang ito isang simpleng negosyo, ito ang puso ng kanilang kabuhayan. Ngunit dumating ang araw na tila mabubuwag ang tahimik na mundong iyon. Isang umaga, nadatnan ko si Marisa sa bakery na may bakas ng pag-aalala sa kanyang muka. Napansin ko agad na kakaunti ang mga tao at ang mga istante ng tinapay ay hindi na puno gaya ng dati. Ang oven sa likod, na kadalasang naglalabas ng amoy ng sariwang pandesal, ay tila malamig at tahimik. Doon ko nalaman na malaki ang problema. Ang bakery ay nalulugi. Tumataas ang presyo ng mga sangkap, bumababa ang benta, at ang utang nila sa supplier ay hindi na mabayaran. Kung magpapatuloy ito, baka tuluyan ng magsara ang kanilang negosyo. Sa kabila ng pag-aalala, nakita ko si Marisa na hindi sumusuko. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa ibang tao, mula sa mga kakilala hanggang sa ilang kaibigan. Ngunit karamihan sa kanila'y tumanggi. Naririnig ko ang bawat sagot na ibinibigay sa kanya: pasensya na, wala kaming maitutulong, o ang hirap din ng panahon ngayon. Sa bawat pagtanggi, mas nararamdaman ko ang bigat ng kanyang pinapasan. Bilang Ken, alam kong limitado ang kaya kong gawin, ngunit hindi ko rin kayang panoorin siyang maghirap nang wala man lang akong ambag. Ginamit ko ang natitira kong ipon mula sa trabaho sa palengke at iniabot ito sa kanya. Hindi ito sapat upang solusyonan ang lahat ng problema, pero umaasa akong kahit papaano, maibsan nito ang kaunti sa kanilang pasanin. Ang pagtanggap niya sa maliit na halagang iyon ay may halong pasasalamat at hiya, pero sinabi ko sa kanya na ang mahalaga ay makatulong ako sa paraang kaya ko. Habang pinagmamasdan ko si Marisa, nakita ko ang lakas ng kanyang loob. Hindi siya tumigil. Kahit paramdam ko ang kanyang pagod, patuloy siyang naghanap ng solusyon. Ngunit sa puntong yun, alam kong hindi ito magiging sapat kung wala akong gagawing mas malaki. Kaya't nagdesisyon akong gamitin ang isang bagay na hindi ko kailanman ginamit bilang Ken: ang kaalaman ko sa negosyo na natutunan mula sa mundo ni Kevin Montemayor. Bumalik ako sa palengke, nakipag-usap sa ilang tindero ng harina at asukal, at sinubukan kong makahanap ng mas mura at maayos na supplier. Ginamit ko ang mga prinsipyo sa negosasyon na natutunan ko mula sa aking ama, mga bagay na hindi ko kailanman akalaing magiging mahalaga sa ganitong sitwasyon. Naghanap din ako ng mga paraan para muling ibalik ang interes ng mga tao sa bakery. Mula sa pagbibigay ng diskwento hanggang sa pagsasagawa ng simpleng promo para sa mga regular na customer, ginawa ko ang lahat upang muling buhayin ang negosyo. Hindi yun naging madali, pero unti-unti, nagsimulang makakita ng liwanag si Marisa at ang kanyang pamilya. Ang bakery na minsang halos magkalugmok ay muling nabuhay. Nagsimulang dumami ang mga customer at naging masaya ang pamilya ni Marisa sa muling pag-usbong ng kanilang negosyo. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang uri ng kasiyahan na hindi kayang bilhin ng pera. Hindi ito tungkol sa yaman o karangyaan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa at paghilom ng mga pangarap na halos nawasak. Labis ang pasasalamat ni Marisa sa akin. Hindi ko inasahan ang init ng mga salita niya. Ang mga mata niyang puno ng luha habang sinasabi niya, hindi namin ito magagawa kung wala ka. Ang kanyang pamilya, na noon ay nag-aalangan sa akin, ay nagpakita ng tunay na pasasalamat. Kahit si Ramon, ang kanyang kuya na laging may duda sa akin, ay tila nag-iba na ang tingin sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na iyon, may bumabagabag pa rin sa akin. Ang bawat papuri, bawat pasasalamat na tinatanggap ko ay para kay Ken.
isang pagkataong likha ng aking pagsisinungaling. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang kasinungalingang ito? Hanggang kailan ako magtatago sa likod ng isang katauhan na hindi ganap na totoo? Habang nagdiriwang kami ng muling pagbangon ng bakery, alam kong may paparating na bagyo. Ang sikreto ko ay parang bomba na nag-aabang ng tamang oras upang sumabog. At sa gitna ng saya, isang bagay lang ang malinaw. Ang lahat ng ito ay may hangganan. Ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay laging lilitaw sa tamang panahon. May mga araw na parang ang lahat ay maayos, pero sa likod ng katahimikan ay may bagyong paparating. Hindi ko alam kung kailan ito darating, pero ramdam kong ang sikreto ko ay isang buhos ng ulan na hindi ko mapipigilan. Ang bawat araw na kasama ko si Marisa at ang kanyang pamilya ay isang paalala na ang buhay na ito ay hindi ganap na akin. Pero pinili kong magsinungaling, umaasa na maitatago ko ang katotohanan ng mas matagal. Isang araw, habang abala ko sa trabaho sa palengke, napansin ko si Marco. Tumayo siya sa gilid, malayo sa karamihan. Pero alam kong para sa akin siya naroon. Alam kong hindi iyon simpleng pagkikita. Alam kong may mas malaki siyang dahilan kung bakit siya naroon. Ilang linggo ko nang nararamdaman ang bigat ng kanyang mga mata sa likod ko. Pero ngayon handa na siyang kumilos. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. At nang makita niyang magkasama kami ni Marisa, doon siya sumugod. Wala akong pagkakataon para pigilan siya. Sa harap mismo ni Marisa, inilabas niya ang mga litrato ko. Ako bilang si Kevin Montemayor, ang anak ng bilyonaryo. Doon, sinabi niya ang lahat, ang yaman ko, ang pamilya ko, at ang pagpapanggap kong si Ken. Sinabi niya ito nang may galak sa kanyang muka, na para bang isang laruan na nasira ang kanyang gusto kong maramdaman. Napansin kong biglang nag-iba ang muka ni Marisa. Ang kanyang mga mata, na palaging puno ng init at tiwala, ay biglang napalitan ng pagkabigla at lungkot. Tumitig siya sa akin, naghihintay ng paliwanag. Ngunit ano ba ang pwede kong sabihin sa kanya? Na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang pagsubok? Na ang lahat ng ginawa ko ay upang makita kung totoo ang kanyang damdamin? Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko'y ang bawat salita ko ay walang halaga. Hindi ko makakalimutan ang mga salitang binitiwan niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Akala ko totoo ka. Hindi ko masagot ang mga tanong niya. Hindi ko maipaliwanag ng sapat ang dahilan ko. Ang tangi ko lang nagawa ay humingi ng tawad. Pero alam kong ang mga salitang iyon ay hindi sapat upang maibalik ang tiwalang nawala. Umalis siya at sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman kong may nawawala rin sa akin. Isang bagay na hindi kayang punan ng pera o karangyaan. Sinubukan kong habulin siya, pero tila itinulak niya ako palayo. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong magpaliwanag sa kanya. Sinubukan kong sabihin ang dahilan ng lahat, pero hindi niya ako tinanggap. Bumalik ako sa mundo kong iniwan. Ang marangyang buhay na minsan kong kinasuklaman. Ngunit hindi ito naging mas madali. Sa bawat sulok ng aking penthouse, sa bawat paglingon sa mga sasakyan kong nakaparada, ang tanging naaalala ko ay ang mga ngiti ni Marisa. Ang sakit ng pagkawala niya ay hindi kayang takpan ng anumang kayamanan. Sa gitna ng aking pag-iisa, naging usap-usapan ng lahat. Hindi ko alam kung paano, pero ang relasyon namin ni Marisa ay naging laman ng social media. Ang mga larawan niya, ang kwento namin, pati na ang detalye ng aming pagkikita. Lahat ay naging sentro ng atensyon. Ang mga tao ay nagbigay ng opinyon. Ang iba'y nagsabi ng masakit na salita tungkol kay Marisa. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang mapanood kung paano naapektuhan siya ng mundo ko. Isang mundong puno ng kasinungalingan at panghuhusga. Hindi ko alam kung paano aayusin ang lahat ng ito. Ang tanging alam ko lang ay mahal ko si Marisa. At ang pagkawala niya ay parang sugat na hindi na maghihilom. Alam kong kailangan kong gumawa ng paraan. Pero sa pagkakataong ito, hindi pwedeng puro salita lang. Kailangang patunayan ko na ang pagmamahal ko ay totoo. At kailangang makita niya na ako ay handang magsakripisyo, hindi bilang si Kevin Montemayor, kundi bilang lalaking mahal siya ng buong puso. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko maalis sa isip ko ang sakit na dulot ng pagkawala ni Marisa. Pakiramdam ko, ako ang may hawak ng responsibilidad kung bakit nasira ang tiwala niya sa akin. Kahit anong pilit kong ipaliwanag ang dahilan ng aking ginawa, alam kong hindi sapat ang mga salita para maitama ang mga pagkakamali ko. Ang mga araw ay tila naging mahaba at walang kabuluhan. Kahit ano pa ang subukan kong gawin, ang tanging nasa isip ko ay kung paano ko mababawi ang tiwala niya. Sinubukan kong makipag-usap sa kanya.
Nagpadala ako ng mga sulat, nag-iwan ng mga mensahe, at pinuntahan ko pa siya sa bakery. Pero lagi niya akong tinatanggihan. Hindi niya ako tinitingnan, hindi siya nagsasalita, at halata sa kanyang kilos na nais niyang mapalayo sa akin. Lalo itong nagpalalim ng sakit na nararamdaman ko, pero alam kong wala akong karapatang magreklamo. Ako ang nagdala ng lahat ng gulong ito sa aming buhay. Hindi ko napigilan ang sarili kong puntahan ang pamilya niya. Alam kong isang malaking hakbang iyon, lalo na't hindi ko alam kung paano nila ako tatanggapin. Nang makarating ako sa bahay nila, ramdam ko agad ang tensyon. Ang kuya niyang si Ramon ang unang sumalubong sa akin. Kita sa kanyang muka ang galit at duda, pero hindi ko siya masisisi. Sa kanyang paningin, isa akong taong nanloko sa kapatid niya. Pinaliwanag ko ang lahat. Sinabi ko ang dahilan ng aking pagpapanggap, ang mga natutunan ko habang kasama nila, at ang tunay kong nararamdaman para kay Marisa. Alam kong hindi sapat ang mga salitang iyon, pero wala akong ibang magagawa kundi magpakumbaba at umasa na mabibigyan nila ako ng pagkakataong maitama ang lahat. Hindi ko nakita ang inaasahan kong pagtanggap. Si Ramon ay nanatiling malamig at ang mga tingin niya ay tila nagsasabing hindi niya ako kailanman pagkakatiwalaan. Pero ang ina ni Marisa ay tahimik. Bagamat hindi siya nagsalita, may bahagi sa akin na umaasang naiintindihan niya ang mga sinabi ko. Habang naglalakad pa uwi, napagtanto kong kailangang gumawa ako ng mas malaki. Hindi sapat ang mga salita, kailangan kong patunayan ang tunay kong intensyon sa gawa. Napaisip ako sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang palengke. Doon ko unang nakita si Marisa at doon nagsimula ang lahat ng nagbago sa buhay ko. Kung saan nagsimula ang aming kwento, doon ko gustong subukang ayusin ito. Pagbalik ko sa palengke, nagdesisyon akong gumawa ng simpleng kilos na magpapakita ng aking pagsisisi. Nilinis ko ang paligid, inayos ang mga gamit ng mga tindero, at gumawa ng isang espasyong magpapaalala ng mga unang araw ko roon. Naglagay ako ng mesa kung saan inilagay ko ang mga tinapay mula sa bakery nila. Isang tanda ng suporta at pasasalamat para sa pamilya ni Marisa. Hindi ito marangyang kilos. Gusto kong ipakita na hindi ko kailangang umasa sa yaman para makabawi. Ang gusto kong ipakita ay ang totoo kong intensyon, ang pagiging handang magsakripisyo para sa kanya. Habang tumutunog ang kampana ng simbahan malapit sa palengke, napansin kong dumating si Marisa. Kitang-kita ko sa kanyang muka ang gulat. Ramdam ko ang bigat ng kanyang damdamin at alam kong hindi ito magiging madali. Tumayo ako sa gitna ng mga tao, alam kong nakatingin silang lahat sa akin. Hindi ko na inisip kung ano ang iniisip nila. Ang mahalaga lang ay makita ni Marisa ang aking sinseridad. Nakita kong nakatingin siya sa paligid. Tila iniisip kung ano ang layunin ng lahat ng ito. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng liwanag, ay puno ngayon ng alinlangan at sakit. Nakaramdam ako ng takot, pero alam kong ito lang ang paraan upang maipakita sa kanya ang tunay kong hangarin. Sa mga sumunod na araw, naramdaman kong unti-unti niyang tinatanggap ang pagkilos ko. Hindi ito nangangahulugan ng muling pagbabalik ng kanyang tiwala. Ngunit sa kabila ng lahat, napansin kong hindi niya na ako lubos na tinatanggihan. Napatawad niya ako sa ginawa ko, ngunit malinaw na sinabi niyang kailangan niya ng oras. Hindi ko siya masisisi. Ang tiwala ay isang bagay na mahirap maibalik kapag nasira na. Alam kong ang kailangan niya ay panahon upang makita kung totoo nga ba ang lahat ng ginagawa ko. Bagamat masakit ang kanyang desisyon na hindi pa bumalik sa akin, tinanggap ko ito ng buong puso. Alam kong ito ang unang hakbang sa pagbawi ng kanyang tiwala. Ang mahalaga sa akin ay naipakita ko ang pagsisisi ko sa pinakamaliit at pinakamatapat na paraan. Ang pagbawi ng kanyang puso ay isang proseso na handa akong pagdaanan, gaano man ito katagal. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, bumalik si Marisa sa kanyang normal na buhay. Ang buhay na malayo sa magulong mundo ko. Itinuon niya ang sarili sa pagtatrabaho sa bakery ng kanilang pamilya. Nakikita ko siyang muling binubuo ang mundong halos gumuho dahil sa ginawa ko. Patuloy siyang nagpapakita ng lakas sa kabila ng sakit na alam kong iniwan ko sa kanya. Bagamat masakit na makita siyang ganito, alam kong hindi ko pwedeng pilitin ang pagbabalik niya sa akin. Kailangan niyang unahin ang sarili niya at kailangan kong ipakita na karapat dapat ako sa ikalawang pagkakataon. Habang si Marisa ay abala sa kanyang trabaho, ako naman ay naghahanap ng paraan para maipakita ang tunay kong hangarin. Iniwan ko ang negosyo ng aming pamilya. Isang bagay na hindi kailanman naisip ng sino man na gagawin ko.
Iniwan ko ang komplikadong mundo ng mga meeting, deals, at corporate pressure upang magsimula ng bago. Hindi ito tungkol sa pagtalikod sa yaman o sa pangalan namin. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng bagong direksyon sa buhay ko. Isang direksyon na may halaga hindi lang para sa akin kundi para rin sa iba. Doon ko napagpasyahang bumuo ng isang foundation na tutulong sa mga maliliit na negosyo, lalo na sa mga kagaya ng bakery ni Marisa. Gusto kong bumuo ng isang organisasyon na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tulad niya, mga taong nagsusumikap para sa kanilang pamilya, ngunit hirap dahil sa kakulangan ng suporta. Ginamit ko ang mga kaalaman ko sa negosyo mula sa pamilya ko, ngunit sa pagkakataong ito, inilagay ko ang puso sa bawat desisyon. Hindi ito tungkol sa kita o impluensya. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa sa mga taong tulad ni Marisa at ng kanyang pamilya. Hindi naging madali ang simula. Maraming tao ang nagduda sa akin, lalo na't sanay silang makita ako bilang tagapagmana ng isang bilyonaryong imperyo. Pero ipinakita ko sa kanila na handa akong magsakripisyo para mapatunayan ang sinseridad ko. Ginugol ko ang bawat araw sa pakikipag-usap sa mga maliliit na negosyante. Tinutulungan silang ayusin ang kanilang mga plano at sinisigurado kong ang foundation ay talagang nagbibigay ng tulong, hindi lang suporta sa papel. Habang abala ako sa proyektong ito, hindi ko iniwasang bantayan mula sa malayo si Marisa. Hindi para panghimasukan ng buhay niya, kundi upang makita kung maayos siya. Sa mga simpleng balita mula sa mga nakakasalamuha ko, nalaman kong unti-unti niyang nabubuo muli ang kanyang sarili. Napansin ko rin na kahit papaano, bumalik ang ngiti sa kanyang muka. Hindi pa rin kami nagkakausap ng maayos, ngunit naramdaman kong nagiging mas bukas na siya. Pagkalipas ng ilang buwan, sa isang event na inorganisa ng foundation ko, napansin ko ang presensya ni Marisa. Hindi ko inaasahan na pupunta siya, ngunit naroon siya, kasama ang kanyang pamilya. Habang nagbibigay ako ng talumpati tungkol sa layunin ng foundation, pansin kong nakikinig siya. Hindi ko mapigilang isipin kung ano ang iniisip niya sa mga sandaling yun, ngunit naramdaman kong may bahagi ng kanyang puso na bumubukas muli. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula kaming mag-usap muli. Sa mga simpleng paraan lang, hindi ito tulad ng dati, walang mga biro o tawanan. Ngunit ang mahalaga, nagsimula na ulit siyang magtiwala. Sa bawat hakbang na ibinibigay niya patungo sa akin, ramdam ko ang bigat ng kanyang pinagdaanan. At sa bawat hakbang na yon, mas lalo kong pinahalagahan ang pagkakataong ibinibigay niya. Hindi pa buo ang tiwala ni Marisa sa akin, at alam kong mahaba pa ang landas na kailangan kong tahakin. Pero sa pagkakataong ito, handa akong maghintay. Sa pagitan ng mga bagong pagsubok at panibagong simula, alam kong ang bawat araw na pinili niyang muling pagkatiwalaan ako ay isang hakbang patungo sa aming muling pagbangon. Isang pagbangon na puno ng mas matibay na pundasyon ng pagmamahal at katapatan. Ang muling pagbabalik ni Marisa sa buhay ko ay hindi isang mabilis na proseso. Para itong mabagal ngunit masarap na paghilom ng sugat na matagal nang bumagabag sa akin. Sa pagkakataong ito, wala nang mga kasinungalingan, wala nang pagkukunwari. Ang bawat araw na kasama ko siya ay puno ng katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit o kahirap minsan. Unti-unti, naramdaman kong bumabalik ang pagmamahalan namin, ngunit hindi na tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, mas matibay, mas malalim, at mas totoo. Si Marisa ay naging bahagi ng foundation na itinayo ko. Nagdesisyon siyang maglaan ng oras upang tumulong sa mga maliliit na negosyong tulad ng kanilang bakery. Ang kanyang karanasan at natural na pagiging masinop ay naging mahalaga sa aming gawain. Naging inspirasyon siya, hindi lang sa akin kundi sa mga tao sa paligid niya. Ang makita siyang nagiging bahagi ng bagay na sinimulan ko mula sa aking puso ay isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang ito ang tamang direksyon para sa aming dalawa. Magkasama kaming nagtrabaho. Tinutulungan ang mga nangangailangan at ginagabayan ang mga maliliit na negosyante upang bumangon sa kanilang mga pagsubok. Ang bawat maliit na tagumpay ng foundation ay parang isang piraso ng bagong buhay na binubuo namin. Hindi ito tungkol sa yaman, kundi tungkol sa pagbibigay ng pag-asa at inspirasyon. Sa tuwing nakikita ko si Marisa na masigla at masaya sa ginagawa niya, lalo akong na-inspire na maging mas mabuting tao. Dumating ang araw ng isang malaking event para sa foundation. Ako ang keynote speaker. Isang bagay na bihirang-bihira akong ginagawa dati. Ang venue ay puno ng mga tao, mga negosyante,
miyembro ng foundation at mga taong natulungan namin. Habang nakatayo ako sa harap ng entablado, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad. Pero sa pagkakataong iyon, mas ramdam ko ang suporta ng mga tao sa paligid ko, lalo na si Marisa, na tahimik na nakaupo sa harap, nakangiti habang nakikinig. Sa gitna ng aking talumpati, hindi ko napigilang magbigay ng tribute kay Marisa. Hindi ko ginawang drama ang mga salita ko. Naging totoo lang ako. Sinabi ko kung paano niya binago ang pananaw ko sa buhay, kung paano niya pinakita na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o estado, kundi sa kabutihan at katapatan. Habang binabanggit ko ang pangalan niya, nakita kong namumuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit kasabay noon ay isang ngiti na puno ng pagmamalaki. Ang event na yon ay naging simbolo ng bagong kabanata sa buhay ko. Sa wakas, napatunayan ko hindi lamang sa sarili ko kundi sa lahat ng tao na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi ko na kailangang umasa sa yaman ng aking pamilya upang mahanap ang layunin ko sa buhay. Sa bawat hakbang na ginawa ko, naramdaman kong mas naging totoo ako sa sarili ko at sa mundo. Pagkatapos ng event, habang naglalakad kami ni Marisa palabas ng venue, biglang tumigil siya at tumingin sa akin. Wala siyang sinabing marami. Hindi niya kailangan. Ang simpleng paghahawak niya sa kamay ko at ang malambing na ngiti sa kanyang muka ay sapat na para maunawaan ko ang nararamdaman niya. Sa wakas, sinagot niya ang tanong na matagal ko nang iniisip. Hindi sa mga salita, kundi sa kilos. Isang simpleng pagkumpas ng ulo na nagsasabing, "Oo, pwede tayong magsimula ulit." Sa sandaling iyon, alam kong lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng pagdurusa ay sulit. Ito na ang simula ng bagong kwento namin. Isang mas totoo, mas matatag, at mas masayang kwento na bubuuin naming dalawa. Ang araw ng kasal namin ni Marisa ay isang araw na puno ng saya at simpleng kasiyahan. Hindi ito marangya o puno ng ingranding dekorasyon tulad ng inaasahan mula sa isang kasal ng isang Montemayor. Sa halip, pinili naming gawing tahimik, simple at puno ng pagmamahal ang seremonya. Isang maliit na simbahan sa probinsya, napapalibutan ng mga pamilyar na muka. Ang aming mga kaibigan, pamilya, at maging ang mga dati kong kasamahan sa palengke. Ang init ng bawat ngiti at ang sinseridad ng bawat tao sa paligid namin ay masigit pa sa anumang mamahaling detalye. Habang naglalakad si Marisa papunta sa altar, hindi ko maiwasang balikan ang lahat ng pinagdaanan namin, mula sa pagkukunwari ko bilang si Ken, hanggang sa unti-unting pagbuo namin ng tiwala at pagmamahalan. Ngayon sa harap ng Diyos at ng mga taong mahalaga sa amin, narito kami, handa nang magsimula ng bagong kabanata ng aming buhay. Ang mga mata niya, puno ng liwanag at saya, ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas at kasiguraduhan na siya ang tamang tao para sa akin. Isa sa mga pinaka hindi ko inaasahan noong araw na iyon ay ang presensya ni Marco. Sa simula, nagdalawang isip ako nang makita siya, ngunit agad niyang nilapitan ako upang magpaliwanag. Humingi siya ng tawad sa lahat ng kanyang ginawa, ang mga kasinungalingan, ang pagtataksil, at ang pagsira sa tiwala namin bilang magkaibigan. Sa sandaling yon, hindi ko nakita ang dating Marco na puno ng ambisyon at inggit. Ang nakita ko ay isang taong nagsisisi at handang itama ang kanyang mga pagkakamali. Tinanggap ko ang kanyang paghingi ng tawad. Alam kong bahagi ng paghilom ko ay ang pagpapatawad, at sa pagkakataong iyon pinili kong bitawan ang lahat ng galit at sakit. Habang bumabalik sa normal ang aming buhay pagkatapos ng kasal, nakita kong lalong lumago ang bakery ng pamilya ni Marisa. Ang foundation na itinayo ko ay naging isa sa mga pangunahing taga-suporta nito. Sa tulong ng bagong kagamitan, mas maraming produkto ang nagagawa nila ngayon at unti-unting nakikilala ang kanilang pangalan, hindi lamang sa kanilang bayan kundi pati na rin sa mga kalapit na lugar. Ang dating simpleng bakery na nagiging sanhi ng stress at takot kay Marisa ay isa na ngayong simbolo ng pag-asa at tagumpay. Sa kabila ng lumalaking negosyo at mas magandang estado ng buhay, nanatili kaming mapagpakumbaba. Hindi kami nagbago ng ugali o namuhay ng magarbo. Ang natutunan namin mula sa aming mga pinagdaanan ay ang halaga ng simpleng buhay, ng pagtutulungan at ng pagmamahal na walang kondisyon. Ginugol namin ang aming mga araw sa pagtulong sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Ang foundation namin ay patuloy na nagbibigay suporta sa maliliit na negosyante at ang aming kwento ay nagsilbing inspirasyon sa kanila.
Maraming tao ang nagsabi na ang kwento namin ay tila galing sa pelikula o nobela. Pero para sa akin, ang kwento namin ay patunay lang na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa estado sa buhay o sa kayamanan. Hindi ito tungkol sa kung sino ka o kung ano ang meron ka, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang mga tao sa paligid mo, kung paano ka handang magsakripisyo, at kung paano ka nananatiling totoo. Habang magkahawak kamay kami ni Marisa, nakatingin sa aming bagong simula. Alam kong ang buhay ay hindi kailanman magiging perpekto, pero alam ko rin na kasama siya. Kakayanin namin ang lahat. Sa simpleng simbahan kung saan kami ikinasal, hanggang sa mga mas mahirap na hamon ng buhay, naniniwala akong ang kwento namin ay magpapatuloy. Hindi dahil sa yaman o tagumpay, kundi dahil sa pagmamahal na totoo at tapat.